Hindi ako makapaniwala. After 5 years, nasa harapan ko na si Sofia. Nakita kong nagulat din siya nung makita niya ako. Dahil hindi siguro niya inaasahan na dito kami magkikita. Sofia, tawag ko sa kanya. Pumukas yung pinto at lumabas si Steven. Agnes, sinong naghahanap sa akin? Reyes! Tawag sa akin ni Tenyente na hindi ko siya pinakinggan at aktong lalapit na sana ako kay Sofia. Nang bigla niya akong hinawakan sa balikat, kaya napatigil ako. We are here in official police business. Remember who you are now, Reyes. Paalala niya sa akin na bigla naman akong natauhan at napatingin lang kay Sofia. Kenneth, tawag niya sa akin na lumapit sa kanya si Mommy. Sofia, bring it upstairs and we'll talk about it later. Utos ni Mommy sa kanya na tumingin sa akin si Sofia at tumalikod na siya saka bumalik sa elevator. Palingon-lingon pa siya sa akin nung naglakad na kami ni Tenyente. Papasok sa loob habang naghihintay naman siya sa harapan ng elevator. Reyes! Sigaw ni Tenyente sa akin kaya nagmamadali akong sumunod sa kanila. Pumunta kami sa opisina ni Daddy para doon namin kausapin si Steven. Maiwan ko na kayo. Kenneth, Inspector Reyes, kayo na ang bahala. Nakangting saad sa akin ni Daddy. Lumabas na siya at sinara ang pinto. Tumingin sa akin si Teniente Montalbana at napailing na lang siya. You are an officer of the law first, Inspector. Paalala sa akin ni Teniente. Not a lover boy, not their son. Dagdag pa nito na napayuko na lang ako. We came here to investigate, not to mingle nor socialize with your parents and her. Saad nito na napatingin ako sa kanya at napatingin ako kay Steven. Nanginitian niya naman ako. Inayos ko ang sarili ko at umupo ako ng maayos. Sorry, Teniente. Please, let's proceed with the questioning. Good, now that you are in a program. Steven, right? Saad nito. Yes. Sagot naman ni Steven. My name is Lieutenant Alona Montalbana and this is my partner, Inspector. Sir Kenneth, magandang araw po. Putol niya kay Teniente na nakita ko naman na parang na-frustrate si Teniente at nainis pa ito. Mr. De La Cruz, saad ni Teniente na napatingin siya at nawala ang ngiti sa mukha niya. Naparito kami para tanungin kung nasaan ka kagabi sa mga oras ng alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Alas 8 hanggang alas 6 ng umaga? Nasa bahay lang po. Sagot nito. Is there anyone who can confirm this? Tanong nito na napansin naman namin na parang nagbago ang kinikilos ni Steven nung tinanong siya ni Teniente. Steve, sagutin mo ang tanong niya. Saad ko na tumingin siya sa akin. At nahihiya itong magsalita. Come on, Mr. De La Cruz. Saad ni Teniente sa kanya. Para saan ba to? Tanong niya sa amin. May kinuhang picture sa dala niyang folder si Teniente at pinakita niya ito kay Steven. Kilala mo ba siya? Si Gwen yan. Sagot nito. Kaano-ano mo siya? Kaibigan ko po. Sagot nito na napansin ko na pinapawisan na siya. Relax lang, Steven. Tinatanong ka lang namin. Saad ko sa kanya. Tinuruan din kasi kami pagdating sa makikipag-usap sa mga suspects at mga biktima. Kaya alam ko kung paano i-approach ang sitwasyon. Again, kaano-ano mo ang babaeng ito? Tanong ulit ni Teniente sa kanya. Habang ninenervyos si Steven, ako naman ay hindi mapakali dahil nandito pala si Sofia at ilang taon akong naghintay na makauwi siya dito sa Pilipinas. Huling video chat kasi namin 4 years ago na, bago ako pumasok sa PNPA. At ang huling pinag-usapan namin ay tungkol sa lalaking nanliligaw sa kanya sa Canada.
At sinabi niya sa akin na nauhulog na ang loob niya sa lalaking yun. Kaya gusto kong makaalis dito para puntahan siya. At tanungin ang status niya ngayon. Kung single pa ba siya? O in a relationship na siya? Reyes! Reyes! Barbie! Sigaw ni Tenyente na natauhan ako bigla. Yes sir. Tenyente. Sagot ko sa kanya na napansin ko naman na galit siyang nakatingin sa akin. Sorry. Saad ko sa kanya na binigay niya sa akin ang file na dala niya, pati na rin ang notepad niya. Again, Steven, is there anyone who can confirm na nasa inyo ka nga kagabi? Tumingin siya sa akin at kay Tenyente bago siya tumango. Oo, meron. Pwede ko bang makuha ang pangalan niya? Tanong ni Tenyente na tumingin sa akin si Steven. Richie po. Teka, si Richie? Takang tanong ko sa kanya na napatingin sa akin si Tenyente. Napansin ko siya na nakatingin sa akin. Kaya sinabi ko sa kanya na kilala ko si Richie. Sino si Richie? Teka. Saad ko na tumayo ako at pumunta sa desk ni Daddy at tinawagan ko si Richie. Sige, sabi ko at binaba ko na yung phone. Na tumingin naman sa akin si Tenyente. Kasamahan niya dito si Richie. Saad ko sa kanya. At maya-maya lang ay may kumatok na sa pintuan. Pinagbuksan ko to at nakita ko sa labas ng opisina si Richie. Kenneth? Tanong ni Daddy sa akin. Teka lang Dad. Saad ko sa kanya at pinapasok ko na si Richie sa loob at sinara ko na ang pintuan. Pinaupo ko siya sa tabi ni Steven na nagkatinginan silang dalawa. Richie? Tanong ni Tenyente. Richard Alisardo po. Okay. Sagot naman ni Tenyente sa kanya kaya sinulat ko to sa notepad niya. Kaya ka namin pinatawag dito dahil ikaw ang alibay niya. Turo ni Tenyente kay Steven. Totoo bang magkasama kayo kagabi sa bahay niya? Tanong ni Tenyente sa kanya na nagkatinginan silang dalawa at tumingin sila sa akin. Rich, sagutin mo ang tanong niya. Saad ko na tumingin siya kay Steven at tumango naman siya. Sabihin mo na lang. Saad nito na napalunok ng laway si Richie. Opo, magkasama po kami kagabi. Napailing lang si Tenyente at tumayo siya. Kung ako sa inyo, sabihin niyo na lang ang totoo. Kung ano ang meron sa inyong dalawa. Kasi kung pagtatakpan mo siya sa krimen na nangyari kagabi, pati ikaw ikukulong ko. Banta sa kanya ni Tenyente. Krimen? Ano pong krimen? Gulat na tanong ni Steven, pati si Richie ay nagulat din. Iyang babaeng nasa litrato, yung kinalala mong si Gwen, nakita siya kaninang umaga na may malaking hiwa sa leeg niya. Saad ni Tenyente, na napansin ko naman na biglang namutla ang dalawa sa narinig nila. Kaya sabihin niyo sa akin ang totoo, kasi kung magsisinungaling kayo, hindi ako mag-aatubiling pusasan kayo at dalhin sa presinto. Banta ni Tenyente sa kanila na pati ako ay kinabahan na rin dahil sa bagsik na pinakita ni Tenyente sa kanila. Bading po kami. Saad bigla ni Steven na nagulat ako sa narinig ko, pati si Tenyente ay natahimik lang. Opo, bading kaming dalawa. Dagdag pa ni Richie. Nabigla siyang tumayo at nagtanggal ng belt at botones ng pantalon at pinakita niyang suot niyang panty. Sa totoo, dinalaw kami ng mga boylet namin kagabi. Saad ni Steven na tinanggal niyang botones ng polo niya at tinaas ang t-shirt sa ilalim nito at pinakita niya ang chikinini sa may utong niya. Kayo? Pading? Gulat kong saad sa kanila na pareho silang tumango. Hindi mo ba nahalata, Sir Ken, sa tuwing pumupunta ka dito sa office kasama ang daddy mo?
Tinitingnan ka namin. Saad ni Steven. Oo nga, nung nalaman nga namin na susunod ka sa business nyo, natuwa kami. Pero nadismaya kami dahil naging pulis ka. Saad ni Richie na napasandal ako sa upuan ko at natawa. Reyes, saad ni Tenyente sa akin na natahimik ako. Sabihin niyo sa akin, paano niyo nakilala si Gwen? Sa isang party sa Malabon, sagot ni Steven. Now we are going somewhere. Tell me the details. Dagdag pa ni Tenyente. Kaya nagsimula na magkwento ang dalawa. Mahilig kasi sa mga beauty pageant yang si Gwen. Kami ang makeup artist at wardrobe assistants niya. Kwento ni Richie. Tapos, tanong ni Tenyente. Kinuha niya kami nung 2 months ago ba yun? Tanong ni Richie kay Steven. Oo, 2 months ago. Umattend kasi siya sa isang party at sinama niya kami. Saad ni Steven. Saan naman ang party na to? Sa isang gusali sa Makati. Ano nga ang pangalan nun? Tanong ni Steven kay Richie. Blue Heights Tower. Saad nito na napatigil si Tenyente at napatingin sa kanila. Tenyente, tawag pansin ko sa kanya. Sige, pwede na kayong makaalis. Salamat po, Sir Kenneth. Yung sinabi namin kanina, atin-atin lang yun ha. Saad ni Richie sa akin. Natumango ako at umalis na ang dalawa. Tenyente, may problema ba? Tanong ko sa kanya. Dahil napansin kong natahimik na lang siya bigla. Maya-maya lang may narinig kami kumatok sa pinto. At nung bumukas ito, sumilip sa loob si Daddy. Okay na ba? Tanong nito. Okay na, Dad. Sagot ko sa kanya. Kaya pumasok na siya sa loob. So, how was it? I'm sorry, Mr. Reyes, for the inconvenience. Thank you for your cooperation. Saad ni Tenyente sa kanya. Anytime, basta makatulong ako sa inyo. Nakangiting saad ni Daddy sa kanya. 5 minutes, Inspector. Saad ni Tenyente sa akin. Sabay labas niya ng office ni Daddy. So ano? Anong tinanong niyo sa dalawa? Usisa ni Daddy sa akin. Dad, alam mong hindi ko pwedeng sabihin sa yung pinag-usapan namin dito. Oo nga pala. Natatawang sad ni Daddy. Dad, about kay Sofia, bakit hindi mo sinabi sa akin na dito pala siya nagtatrabaho? I'm sorry, Third. Pati ako na-surprise din. Dahil nung pagdating namin dito sa building, nasa lobby na si Sofia at naghihintay na sa mami mo. Wala kayong alam tungkol sa pagpasok niya rito? I am clueless. Like I said, na-surprise din ako nung nakita ko siya kanina dito. Gusto ko siyang makausap. Saad ko sa kanya na pinatong ni Daddy ang kamay niya sa balikat ko. You have plenty of time to do that. Business comes first, son. Saad niya sa akin na alam kong tama si Daddy. Reyes, let's go. Saad ni Tenyente sa akin na nakatayo na pala to sa labas ng opisina. Sige na, may oras ka para kausapin siya. Saad ni Daddy sa akin. Sige, Dad. At yumakap ako sa kanya at tumalik sa pisngi. Hinatid kami ni Daddy sa elevator. Ingat, Sir Kenneth. Saad ni Agnes at ni Millet. Salamat. Sagot ko sa kanila. Mag-ingat ka. Mag-ingat kayo. Saad ni Daddy sa amin. Tumango lang ako at kinamayan siya ni Tenyente. Sumakay na kami ng elevator at bumaba na sa parking lot. Sumakay na kami sa mobile car namin. Ingat, Sir Kenneth. Saad nung guard sa akin na napailing na lamang si Tenyente. At mabilis niyang pinatakbo ang kotse nung lumabas na kami ng parking lot. Bakit hindi mo sinabi na sa inyo palang building na yun? It's nothing personal, Tenyente. Hindi ba official police business ang pinuntahan natin doon?
Saad ko sa kanya. Shut up! Saad niya sa akin na umiwas na lang ako nagtingin sa kanya. Napansin ko na palabas kami ng Pasay, kaya tumingin ako sa kanya. May pupuntahan lang tayo. Saad nito sa akin. Kaya umayos na lang ako ng upo sa upuan ko. At makalipas ang ilang minuto, pinarada niya ang kotse sa tapat ng isang mataas na gusali. Blue Heights Tower. Basa ko sa sign sa gilid ng gusali. Shh, mahirap to. Saad niya sa akin. Bakit? Wala. Sagot nito na tumingin din siya sa harapan ng building. At nakita namin na may 2 guard na nagbabantay sa main door. Huh? Saad ko. Bakit? Tanong nito. Maganda ang building pero ang daming vendor sa gilid. Saad ko kay Tenyente at naobserbahan ko. Yun nga ang maganda sa building na yan eh. Bakit naman? Kita mo yung 2 gwardya? Oo. Tingin mo silang 2 lang nagbabantay sa gusaling yan? Oo. Sagot ko na umiling siya. Yung mga sinasabi mong mga vendors, bantay din yan sila. Nagkukunwari lang yung mga vendors. Pero kasama sila sa nagbabantay sa gusaling yan. Paliwanag niya sa akin na nagulat ako dahil parang weird ata. Bakit ganun, Tenyente? Mamaya ko na ipapaliwanag. Umalis na tayo rito. Saad nito. Sabay patakbon ng kotse. At parang may iniiwasan siyang tao. Pansin ko ang panay tingin niya sa rear view at side mirrors ng kotse. At nang masiguro niya na walang sumusunod sa amin, kumalma na siya at sumandal sa upuan niya. Lumingon ako sa likod at tumingin ako sa kanya. Wala yon. Saad nito sa akin na naguluhan ako sa kanya. Just ignore it. Pumunta na lang tayo sa lab ng Soko para alamin natin ang resulta ng investigasyon nila. At dumiretso na nga kami sa laboratory ng Soko. At pagdating doon, nakita namin na nakahiga sa autopsy table ang biktima. Nicolas, tawag ni Tenyente sa kanya. Yo, mabuti at nandito kayo. Tatawagan ko na sana kayo eh. Anong findings mo? Tanong ni Tenyente. Kaya kinuha ko yung notepad at naghintay sa report ni Nicolas. First and foremost, sasabihin ko muna sa inyo na 2 buwang buntis ang biktima. Panimula nito. Buntis siya? Gulat kong tanong sa kanya. Yup, na-extract namin ang fetus sa uterus niya. Ay nasa garapon sa mesa ko ngayon ang fetus. Turo niya sa mesa niya kung nasaan nakalagay ang garapon. What else? Tanong ni Tenyente. Cause of death is not the laceration on the neck. Wait, what you are saying is, hindi ang malaking hiwa sa leeg niya ang kinimatay niya? Tanong ni Tenyente. Tama, and to be honest, we are not dealing with an amateur killer. We are talking about professional. Saad ni Nicolas. What made you say that? Tanong ko sa kanya. Well, the laceration is only a cover-up. Cover-up? Of what? Tanong ko. Naniyaya niya kami sa katawan ng biktima at hinawakan niya to sa ulo. Binaling niya to sa kaliwa at tinuro niya sa amin ang tinutukoy niya. Marka? Oo. May ink sa leeg ng biktima. It's like a tattoo and with a huge cut on her neck. Hindi na natin malaman kung ano ang tattoo na yun. Sabi ni Nicolas sa amin. Baka makita natin sa pictures ng biktima. Saad ni Tenyente. I don't think so. Saad ni Nicolas. Na-check na namin pati ang mga albums niya. Wala kaming nakita kung anong tattoo sa mga litrato niya. Paliwanag niya. Ibig sabihin nito, bago ang tattoo sa leeg niya. Could be. Sagot ni Nicolas. Pwede kunan mo ng litrato ang leeg niya dun sa parteng may konting tattoo na natira? Saad ni Tenyente kay Nicolas. Sure, hold on. At umalis siya sandali.
Okay ka lang ba, Barbie? Tanong niya sa akin dahil napansin niya na panaiwas ko ng tingin sa katawan ng biktima. Okay lang ako, Tenyente. Sagot ko sa kanya. Natinakip ko sa bibig ko ang notepad niya. Huwag kang sumuka. Saad nito sa akin. Hindi naman. At maya-maya lang bumalik na si Nicolas. Dala ang kamera niya. Kinunan niya ng litrato ang leeg ng biktima at pinrint niya ito. Saka binigay kay Tenyente. Let us know kung may ibang findings pa kayong makuha. Saad ni Tenyente kay Nicolas. Will do. Sagot niya. At umalis na kami sa laboratory. Nakumuha naman ako ng candy sa front desk nila dahil parang sumama bigla ang sikmura ko. Huwag kang sumuka. Saad uli ni Tenyente sa akin nung nasa sasakyan na kami. Hindi, sagot ko sa kanya. Bumalik na kami sa presinto at nung pumasok kami sa loob, tinawag kami ng front desk officer. Tenyente, Inspector. O bakit? Tanong ni Tenyente sa kanya. Tumawag nga pala si Nicolas. Tungkol daw to sa kasong hawak niya. Sagot ni Sergeant Salvacion. Doon lang kami galing. Bakit hindi siya tumawag sa cellphone ko? Hindi ko alam, Tenyente. Biling niya, tawagan niyo raw siya pagdating niyo rito. Sige, tatawagan ko na lang. Mag-report muna ako kay Hepe. At niyaya na niya akong pumasok sa loob. Dinala niya ako sa isang cubicle na may 2 desk sa loob. Diyan ka sa kaliwa, ako naman sa kanan. Habang kakausapin ko si Hepe tungkol sa kaso, gusto kong simulan mo nang gumawa ng report tungkol sa biktima. Utos niya sa akin. Ang tanging nasabi ko. Ang tanging sagot niya. Tinuro niya sa akin kung saan nahanapin ang form sa computer. At pagkatapos, babalik lang ako sandali. Pupunta lang ako kay Hepe. Gawin mo na yan, Inspector Barbie. Barbie? Bakit? May problema ka sa pangalan mo? Tanong niya sa akin na nakita kong dumaan ang sekretarya ni Hepe at umaling nito na parang sinasabi niyang wala. Kaya sumagot akong wala. Good. Sagot ni Tenyente at umalis na siya. Hi Tenyente. Bati ng sekretarya. Ang sagot ni Tenyente Montalbán at pumunta na to sa office na Hepe. Pagpasensyahan mo na yun, saad ng sekretarya sa akin nang pumasok na ito sa cubicle namin. Bakit ganun yun? Tanong ko sa kanya. Inspector Reyes, Kenneth na lang po, saad ko sa kanya. Ako nga pala si Milita. Mili na lang itawag mo sa akin. Mili, bakit ganun yun? May mabigat kasi siyang pinagdadaanan, kaya pagpasensyahan mo lang ugali nun. Saad nito sa akin. Sabay lagay ng makapal na file sa desk ko. Ano to? Case files na aasikasuhin niyo. Saad nito na napaupo ako sa silya ko. Nakasing taas pa to sa ruler sa dami ng folders. Ang dami nito? Pasensya ka na, Inspector Kenneth. Kulang kasi sa tao eh. Kaya maraming pumapasok na bagong kaso na hindi agad naaasikaso. Saad nito sa akin. Mili, saan ko ba hanapin yung document form para sa police report at sa case files? Dito, ipapakita ko sa'yo. Saad niya sa akin na pinakita niya ang lahat ng kailangan kong documents at forms at pati na rin ang vacation form kung kakailanganin ko. Salamat ha. Natutuwa akong saad sa kanya. Walang anuman. Basta kung may tanong ka lang, tawagan mo lang ako sa extensions ko. Sige, maraming salamat talaga. Sagot ko nang initian niya ako. Saka siya umalis. Tumingin ako sa orasan. Mag-alas 11 na pala. Kaya sinimulan ko ng isulit ang report tungkol sa krimen na pinuntahan namin kanina. Pati na rin ang statements ng 2 kanina. Mabilis ako mag-type. Palibhasa kasi sanay ako sa keyboard.
Kaya nung bumalik na si Tenyente mula sa office ni Hepe, ay patapos na ako. Ano na? Tanong niya sa akin. Ilang lines na lang, Tenyente, matatapos na ako. Sagot ko sa kanya habang nagtatype ako. Good, malapit na rin ang lunch hour. Sagot nito, napaglingon ko sa kanya. Napatigil ako sa pagtatype at napatitig sa kanya. Pwede kang mag-break pagkatapos mo dyan dahil wala pa naman tayong ibang lalakarin. Saad niya sa akin. Opo, Tenyente. Nauutal kong sagot sa kanya dahil nakatitig kasi ako sa mauumbok na likuran niya. Nakatuwad kasi siya habang may kinukuha sa pinakababang drawer niya na hindi niya ata ako napansin na nakatitig ako. Naalala ko tuloy nung gabi nagpaligaya kami. Sobrang ganda talaga niya. Lalo na nung inupuan niya ang alaga ko. At sa tuwing umuulos siya, nakikita ko lahat. Titig na titig ako sa puwetan niya nang biglang may tumamang papel sa gilid ng ulo ko. Kaya nagulat ako at napaharap agad ako sa monitor. Tumayo na si Tenyente dahil nahanap niya na ata ang hinahanap niya sa drawer niya. Sige, lalabas na muna ako. Paalam niya sa akin. At lumabas na siya ng cubicle. Tumayo ako at nakita ko na naglalakad siya palabas ng presinto. At nung tumingin ako sa kaliwa, nakita ko ang isang pulis na nakatayo malapit lang sa poste. Ikaw Saad niya sa akin habang nakangiti siya. Kaya napangiti na rin ako at bumalik na ako sa ginagawa kong report. Nang matapos na ako, sinave ko agad ang ginawa ko at pinatay ko ang monitor. Kinuha ko ang susi ni Pinky at nagpaalam ako kay Sergeant Salvacion. Nakakain lang ako. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Tanong niya. Sorry. Bago pa kasi ako Okay lang yun, sir. Saad niya sa akin. Kaya lumabas na ako at pumunta kay Pinky. Doon ako kumain ng sandwich na ginawa pa ni Mami para sa akin. Kinuha ko yung phone ko at tinext ko si Daddy para kunin ang numero ni Sofia. Sorry, Kenneth. Wala akong contact number niya. Reply niya sa akin. Pwede mong kunin, Dad? Tanong ko na hindi siya nag-reply ng halos 10 minuto. Dad? Text ko na agad tumunog ang phone ko. At nung binuksan ko ang message niya, we are having lunch right now, so do not bother us. Ang message na nabasa ko galing kay Daddy. Napakamot ako sa ulo at nagtaka sa reply niya. Kaya tinawagan ko siya habang ngumunguya ako. Na nakatatlong ring ako bago niya to sinagot. Meron ako naririnig na ingay sa kabilang linya. Dad? Son, bakit ka tumawag? Tanong niya sa akin na parang galing lang siya ng jogging. Nabasa ko kasi ang huling text niyo. Turn it off and finish me. Natahimik na lang ako nung marinig kong nagsalita si Mami. Oh God, ang tangi na sabi ko at narinig kong tumawa sa linya si Daddy. You caught us in the middle of... I really don't want to know. Saad ko kay Daddy at inoff ko na lang yung call. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Kaya tumawag na lang ako kay na Agnes para magpa-transfer kay Sofia. Pero may utos daw ang Mami na hindi ko pwedeng istorbohin si Sofia. Kaya dismayado man, wala akong nagawa kundi ang bumalik sa presinto. Naghanda na sila Rosana para bumalik na ng Pilipinas. Alam niyo na ang gagawin niyo pagdating natin sa NAIA. Saad ni Rosana sa kanila. Oo, sagot nilang lahat. Kailangan ba talaga natin maghiwalay? Tanong ni Alejandra sa kanya. Kailangan, Ali. Hindi tayo pwedeng magsama-sama dahil baka may umatake sa atin at... Tumahimik na lang si Dino nung lumingon sa kanya si Rosana. Yaya, pinaliwanag ko na to sa'yo kanina, kaya sundin mo na lang inuutos ko sa'yo. Saad niya sa yaya niya. Hanggang kailan ba tayo maghihiwalay? Tanong ni Alejandra sa kanya. Hanggang hindi pa tapos ang pakay natin sa Pilipinas. Sagot agad ni Rosana
na umawak si Edna sa braso ng matanda. Yaya, magkasama naman tayo, kaya huwag ka mag-alala. Saad ni Ednalyn sa kanya. At maya-maya lang ay dumating na sila sa airport. At kinuha na nila ang mga bagahe nila at pumasok na sila sa loob.